Ang pagpasok ng bagong taon. Ngayon ang unang Sunday ng 2026. Kumbaga, 365 days ang lumipas nung tayo nag-message ng God First. Kumbaga ngayon, 2026, panibagong taon. Kapag lumilipas ang araw, lumilipas ang taon, doon mo nakikita na sadyang ang buhay ay kay bilis-bilis lang. Akala mo ang tagal, pero kapag yung lumilipas, may nararamdaman kang masasakit, kumbaga nagkasakit ka ng mga pedyo, doon makikita na sadyang may silang buhay. Maging akala mo mahaba ang panahon, pero kailan lang lumipas yung 2025, ngayon 2026, bagong taon na naman. Ngayon, kapag malakas ka, lalo kapag ragazzi ka, akala mo mahaba ang buhay. Pero in reality, makikita natin na maiksi lang ang buhay. Kapag hindi mo nakikita na ang buhay ay maiksi lang, kung minsan naaabuso mo nila. At dito, sa ating pag-aaralan, kumbaga makikita natin na si David ay nakita na ang buhay ay sadyang maiksi lang. Ang sabi nga niya rito sa ating pag-aaralan sa Psalms 39 verse 1 to 13, ang sabi niya rito, I said, I will guard my ways that I may not sin with my tongue. I will guard my mouth with a muzzle, so long as the wicked are in my presence. I was made mute and silent, I held my peace to no avail, and my distress grew worse. My heart became hot within me as I mused, the fire burned. Then I spoke with my tongue, O Lord, make me know my end and what is the measure of my days. Let me know how fleeting I am. Behold, you have made my days a few hundreds, and my lifetime is as nothing before you. Surely all mankind stands as a mere breath. Surely a man goes about as a shadow. Surely for nothing they are in turmoil. Man heaps up wealth and does not know who will gather. And now, O Lord, for what do I wait? My hope is in you. Deliver me from all my transgressions. Do not make me the scorn of the fool. I am mute. I do not open my mouth, for it is you who have done it. Remove your stroke from me. I am spent by the hostility of your hand. When you discipline a man with rebukes for sin, you consume like a moth what is dear to him. Surely all mankind is a mere breath. Selah. Hear my prayer, O Lord, and give ear to my cry. Hold not your peace at my tears, for I am a sojourner with you, a guest like all my fathers. Look away from me, that I may smile again, before I depart from and am no more. Ang mensahe ng Panginoon sa oras nito ay may titulong The Measure of Life, o ang sukat ng buhay. Bago po tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Muli, Ama, sa oras nito, patuloy ka namin kinikilala na tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari. Dakila ka, makapangyarihan ka, wala nang ibang Diyos maliban sa iyo. Ikaw po ang Creator ng heaven and earth, Panginoon. Ikaw po ang may kontrol at may akda na lahat ng bagay. Salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga na sa kabutihan mo, sa biyaya mo. Patuloy mong ipinaunawa sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay. Salamat sa habag, sa awa, sa kaligtasan, sa Santong Espiritu, Ama, na pinagkaloob mo sa amin bilang tanda at tatak na kami mga anak mo, Panginoon. Salamat po sapagkat patuloy mo kami hinuhubo ayon sa iyong nais, Panginoon. At minsan pa, Ama, sa sandaling ito, patuloy din namin kinikilala, O Diyos, na tunay nga, Lord God, banal ka. Batid mo ang lahat sa amin. Wala po kami maililihim sa iyo, Ama. Kaya sa
trono na yung biyaya, lumalapit kami, Panginoon, patuloy na nagpapakumbaba. Dumadalangin na tunay nga, O Diyos, na kung may nakikita kang mga hadlang na maaaring maging balakid upang hindi po namin maintindihan na nais mong ituro sa mga sandali ito, minsan pa, pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin upang tunay nga na maging katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon, ang aming gawain ito. At wala pong magiging hadlang nga po upang makapangusap ka ng malaya sa bawat isa sa amin, Panginoon. Muli po, Ama, dalayan ko, O Diyos, na tatulong at biyaya mo, patuloy mo ako pagkalooban ng karunungan nagmumula sa iyo. May deliver ko na may kasimplihan, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang siyang mangungusap. Ako'y instrumento lamang. Ipahayag mo nga po ang nais mong ituro sa mga sandaling ito upang nang sa gayon, sa unang linggo ng bagong taon ng 2026, tunay nga, O Diyos, na ikaw po ang siyang magbida sa amin. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming tulungan na maging matatag sa aming paglakad sa aming buhay pananampalataya. Lord God, maraming salamat po. Patuloy po namin pinagkakatiwala ang mga sandaling ito. Ito po, O Diyos, ang aking isang dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, the measure of life. Ang mensahe o ang sukat ng buhay. Para mas maintindihan natin itong ating pag-aaralan dito sa awit, Psalms 39, kailangan natin intindihin kung ano yung kinalaman nitong awit dito sa Kabanata 39. Sa mga sandaling ito, si David ay nakararanas ng paghihirap. Hindi specific kung ano yung kanyang talagang nararanasang paghihirap. Maaaring may nararanasan sa sakit sa mga sandaling ito, o maaaring pinarurusahan siya, dinidisiplina siya ng Diyos dahil sa kasalanan kanyang nagawa. O maaaring bahagi lamang na sadyang pagtutuwid sapagkat ang tao ay sadyang may kasalanan kung minsan tumaraan sa mga pagsubok upang ituwid ng Diyos. Ika nga. Hindi malinaw kung ano ang talagang tunay na dahilan kung bakit ano ang nararanasang suffering o paghihirap o pagtutuwid na nararanasan ni David sa mga sandaling ito. Pero ang isang malinaw na makikita natin na sa paghihirap na ito, nakita ni David na talagang sadyang maiksi lang ang buhay. At dito, makita nga natin na sinasabi nga na bakit dumaranas pa ng pagpapalo, paghihirap, ang tao ay sadyang mahina na. Bakit? Kumbaga, nakikita natin dito na kinakailangan na minsan dumanas sa mga ganitong sitwasyon sapagkat may tinuturo ang Diyos. Makita natin na ang sadyang buhay ay maiksi lamang. At dito makita natin, meron tayong ilang punto na titingnan. Unang punto na pinapaalala sa atin, life in this earthly world is just temporary. Ang buhay sa mundong ito na ating ginagalawan ay sadyang pansamantala lamang. Malinaw na sinasabi ni Santiago sa chapter 4 verse 14, hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Sapagkat ang buhay ninyo parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Dito ang sabi ni James, ni Santiago, na ang buhay ay sadyang hindi natin alam. Katulad ng hamog. Sabi nga dito sa English version, ika nga, para siyang vapor lamang, para lang siyang hamog, para lang siyang usok sa ibang version, ika nga. Na sandaling nakikita mo dyan, meron, pero paglipas ng sandali, wala na. Diyan nangyari tulad ang buhay, ika nga. Nakakala mo yung meron, nakikita mo, pero saglit lang, wala na. Maging si Job, ang sabi nga ni Job, sa verse 14, chapter 2, verse 2, chapter 14, verse 2, natuto yung parang damo, namumukadkad na parang bulaklak, naglalahaw parang bula, parang aninong lumilipas. Kumbaga parang anino nandiyan dyan, nakikita mo, kumbaga bulaklak, pero saglit lang, nalalantarin lang. Yan ang buhay, ika nga. At dito, makita nga natin na sinasabi nga na si David, sa mga sandaling ito, dito sa Psalms 39 na ating topic, pinag-aaralan sa mga sandaling ito, David is painfully aware of the shortness of life.
Kumbaga, ipinakikita na naintindihan ni David na sadyang ang buhay ay maiksi lamang. At dito, kumbaga, ang panalangin ni David dito sa Psalms 39 na yung itinuturo ng kaiksian ng buhay ay huwag niyang makalimutan. Kasi, ang tao ay sadyang kaibilis makalimot. Minsan, kapag nakakaranas ka ng paghihirap, naintindihan mo kung bakit ka dumanas ng paghihirap, natuto ka, pero ilang saglit lang, yung natutunan mo doon sa paghihirap na naranasan mo, lumipas yung ilang panahon, ilang buwan, nakakalimutan mo na naman. Gagawin mo na naman, ika nga. Katulad halimbawa kapag may nararamdaman kang masakit, may mga pinagbabawal na huwag mong kakainin. Ngayon, hindi mo kakainin kasi nasasaktan ka, may nararamdaman, magpapahid ka kung may nararamdaman pananakit naman pala ka. Pero, pag naisan na, lumipas na yung linggo, lumipas na yung buwan, hindi ka na naman mag-iingat. Kakainin mo na naman yung mga bawal, kaya mararamdaman mo na naman ang masasakit. Ang bilis makalimot ng tao, ika nga. Kaya ito yung panalangin ni David na kung ano man yung nararanasan niyang paghihirap sa mga sandali ito, nawa hindi ko makalimutan. Katulad halimbawa, spiritually recharged pagkatapos ng winter camp. After 2 weeks, nakalimutan natin. Nawa hindi tayo ganon. Mga mananampalataya, hindi ganon. At yun yung panalangin ni David na nawa, yung paghihirap na nararanasan niya ngayon, kung ano yung aral na tinuturo ng Panginoon, ay huwag niya makalimutan. Ang sabi nga niya rito, twice ay pinalala kay David, ang sabi doon sa verse 5, ang damdam ko sa sarili ko'y pinaikli mo ang buhay, sa harap mo ang buhay ko'y parang walang kapuluhan. Ang buhay ng bawat tao ay parang hangin dumaraan. Kung ang tao'y magkasala, ang parusa mo ay galit. Parang isang gamo-gamong pinatay ang iniibig. Tunay na ang isang tao ay hangin lamang ang kapatis. Handbreath. Sa English kanina. Hininga lamang. Hangin lamang. Naamoy mo. Awag ko kung mabango. Pero mamaya wala na. Ganyan daw ang buhay. Kumbaga, saglit lang. Wala na. At dito, makita nga natin, ang sinasabi nga niya rito, David is saying that life seems like that it is like your breath. You see it for quick instant and then it is gone. Kaya nga paalala sa atin na ang buhay sa mundong ito ay pansamantala lamang. Ang sabi nga niya rito, life is temporary in view of eternity. Ang buhay ay sadyang pansamantala lamang kung ang pagbabasihan natin, ang titingnan natin, ay ang aspeto ng eternity. Nang walang hanggan. Alam naman natin na ang buhay ay sadyang walang hanggan. It's either walang hanggang paghihirap, kapag wala kang pananampalataya, o walang hanggang kapayapaan, pagpupuri, pagsamba, kasama ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ang sabi nga dun sa verse 5 kanina, kumbaga, behold, you have made my days a few hundreds, and my lifetime is as nothing before you. Surely all mankind stands as a mere breath. Selah. Kumbaga, nung bata pa tayo, ika nga, o maging ang mga ragazzi, halimbawa, sa ngayon, kapag ako, nung bata pa tayo, kapag may nakikita ka nag-birthday ng 60, 70, 80, o kapag yung 90, ika nga, ang isip mo, ay, ang palad naman nila, ang haba ng buhay nila, ika nga. Kumbaga, ang bait-bait siguro nila, kaya tagal ng buhay nila, ika nga. Yun ang parang nakikita mo. Pero, kung ikukumpara mo siya sa buhay na walang hanggan, may rin lang yun. Bali, wala rin lang yun. Kasi dun sa haba ng buhay na kanilang tinagal, hindi mo alam kung ano kanilang mga naranasan nila. Pero sinasabi niya,
Nakakala natin ang haba-haba ng buhay na nakakaranas ng 60, 70, 80. Kumbaga, pero kung ang pagbabasihan natin ay eternity, wala siya. At dito, kumbaga, ang pinapaalala nga sa atin na dapat nating maintindihan ang sabi nga dito sa Psalms 8, 3-4. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin ay ano nga siya na sukat mong kalingahin. Dito makita mo na napakalayo ng diferensya ng langit at ng lupa. Ganon ang pagkakaiba, ika nga, na yung akala mo ang haba-haba ng buhay mo sa mundo ito, kumbaga, kung ikukumpara mo sa buhay na walang hanggan, bali wala hanggan. Ganon din ang earth and heaven. Napakalayo ng diferensya. Kaya ang isang pinapaalala sa atin dito, na kung ang buhay natin, ang sabi nga niya ito, is just temporary. Ang buhay natin sa mundo ito. At kung ang titingnan natin ay kung ano yung ating kalalagyan pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo ito. Life is just temporary in view of eternity. Pangalawa na sinasabi, life is temporary in view of death. Kung ang titingnan natin ay kamatayan. Lahat tayo pupunta dyan. Hindi lang natin alam kung kailan. Kasi pansamantala lang ang buhay. Ayaw man natin pag-usapan, pero ang lahat ay daraan dyan. Hindi lang natin alam kung kailan. Minsan nga natutulog, hindi na nagigising. Minsan nga nakasakay lang sa bus, papasok sa laboro, hindi na nakababa ng bus. Di ka nga. Tinatake na pala. Di ka nga. Life is just temporary in view of death. Ang sabi nga niya rito, anuman ang mga bagay na pinahalagahan mo, mababaliwala rin lahat yan kapag dumating ang kamatayan. Kaya nga ang sabi nga niya rito, ang tao, kumbaga, marami siyang pinagkakabalahan. Marami siyang pinaggugulan na kung ano mga bagay na akala niya mahalaga. Mahalaga ang tingin mo habang narito ka sa mundong ito. Kaya dapat nating isipin na iiwan mo rin lahat ang mga bagay na yan. Kaya nga sabi nga niya rito, dapat nating maintindihan kung saan ba natin ginugugol ang ating lakas. Saan ba natin ginugugol ang oras natin? Hindi naman. At dito, ang sabi nga niya rito, na anuman ang ginagawa mo kung may pagpasok ng 2026, ang pinapaalala sa atin na pansamantala lang ang lahat ng mga bagay. Kapag dumating ang oras mo, kumbaga, iiwan mo rin. Kaya nga sabi nga niya rito sa Psalms 90, verse 5-6, mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damo tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi nalalanta at bulaklak ay nananagas. Ano? Para raw ang mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Hindi mo alam. Oras mo na pala, wawalisin ka na. Hindi natin alam ang buhay. Kaya ang pinapaalala sa atin dito, we need to keep in front of us at all times the fact life is temporary. Kung ang titingnan natin ay buhay na walang hanggan. Maging titingnan mo na ang kamatayan ay pwede siyang dumating. Ang isang, sasabihin mo siguro, ano nga yun kung life is temporary in view of death? Siguro naman, hindi pa ako darating yan. Dapat natin maintindihan na ang kamatayan ay hindi lang siya certain, unexpected.
mo alam. Ang isang katotohanan na hindi mo alam kung saan sa darating. Kaya dapat lagi kang handa. Yun ang isang pinapaalala sa atin. Na akala mo malakas ka, akala mo tutok bene ka, akala mo tutok aposto ka, kung hinaylad ka, hindi ka nakapag-control, dedo ka agad. Okay sana kung Kristiyano ka na, mananampalataya. Kasi tapos na yung paghihirap sa mundong ito. Pero paano kung hindi? Life is just temporary in view of death. Ang sabi nga na yung mga bagay na ginagawa natin sa mundo ito, saan mo nga ba inilalagay yung iyong pag-asa? Sa pamilya mo? Sa asawa mo? Sa kabuhayan mo? Kumbaga, okay naman yan. Habang narito tayo. Pero, dapat alam mo kung ano yung main priority. Dapat lagi kang handa. Kumbaga, dapat sinasabi natin na dapat alam natin kung alino talaga natin inilalagay kung saan yung ating pag-asa. Sino ang ating pag-asa? Kaya yun yung pangalawang pinapaalala sa atin. Life is meaningful and productive if it is lived for the Lord. Ang buhay ay magiging sadyang makahulugan lamang, produktibo lamang, ika nga, kung ito ay ginagamit natin para sa Panginoon. Magiging makahulugan lang ang buhay mo, produktibo lamang ang buhay mo, kung naiintindihan mo na ang buhay ay para talaga sa Panginoon. Yun yung isang pinapaalala sa atin. Kumbaga, ang sabi nga niya rito na yung mas kabante sa edad natin, halimbawa si Brother Jun at si Sister Tessie ka. Paniguradong habang lumalakad sila, mahaba-haba na yung taon nila rito sa mundo. Hindi ka nga, ako mag-54 pa lang ako, halimbawa. Pero kapag yung habang nagkakaedad ka, nadadagdagan yung edad, doon mo makikita na talagang pansamantala lang ang mga bata. Nakikita mo kung ano talagang mas mahalaga. Nakikita mo kung saan mo dapat ilagay talaga ang iyong pag-asa ka. Mas naiintindihan mo. Kasi kapag malakas ka, gusto mo puro paglilibang, puro kasiyahan. Pero kapag yung nagkakaedad ka, nadadagdagan yung edad mo, doon mo nakikita kung ano talaga yung mas mahalaga sa buhay. At yun yung pinapaalala sa atin na magiging meaningful lamang, makahulugan lamang ang buhay natin kung ginagamit natin ito para sa Panginoon. Kumbaga, maganda. Kailangan natin ng buhay. Kailangan natin sa buhay yung pamilya natin, relasyon natin sa pamilya natin, sa kaibigan natin, sa kapatid natin. Mahalaga yan. Yung pangangailangan natin para masuplayan natin mga pangangailangan, yung mahalaga yan. Pero, dapat ang pinaka-focus ng ating pag-asa, hindi dyan, ika nga. Bahagi lamang yan, pero tunay na pag-asa natin ay sa Diyos, ika nga. Yun ang pinaka-priority nito. Siya ang pinaka-una sa lahat, ika nga. Kapag naiayos mo, magkakasunod-sunod ng mga priorities mo, siyempre, una lagi ang Diyos. Mas magiging meaningful and productive ang buhay mo. Yun yung isang pinapaalala sa atin, unang linggo ng 2026. Kasi ang buhay sadlang pansamantalaan. Ngayon, ang dami rin wala. Salamat pa rin kasi nga, marami tayong mga ngayon, biyaya ng Diyos. Pero maraming wala. Kasi bakit? May mga sakit. Kasi ang buhay sadyang, akala mo, inaalaga mo, pinagaganda mo, pero pag yung nagkasakit ka, lapampay ka na rin. Kung ano ng kolorete nilalagay natin, mangulog din yan. Life is just temporary. Mangulog din yan. Lilipas din yan. Kaya, ang sabi, magiging makahulugan lang ang buhay natin. Hindi nga, kung ginagamit natin yan sa Panginoon. Ang sabi nga,
To live for the Lord means that I put all my hope in the Lord. Kumbaga, ang sabi nga dyan, to live for the Lord means that I put all my hope in the Lord. Ibinibigay ko ang lahat ng pag-asa ko sa Panginoon. Ang damdam ko sa sarili, pinagpili mo ang buhay. Sa harap mo, ang buhay ko'y parang walang kabuluhan. Ang buhay ng bawat tao ay parang hangin dumaraan. It's like a handbreadth. Kumbaga, akala mo, nagagawa mo, napapahalagahan mo yung mga bagay na napag-iipok ka, pero kung mali ang pananaw mo, baliwala rin ang lahat ang mga bagay. Dito sa mundong ito, akala mo, kumbaga, nagwangkaranya ka, pero after ng buhay mo rito, wala rin ang lahat. Kaya nga, ang sinasabi nga na, ang pinapaalala sa atin dito, na ang nakakalungkot lang, yung mga hindi mananampalataya, ganyan talaga rin ang talagang focus. Busy sila sa mga bagay na wala silang alam tungkol sa mga bagay sa Panginoon. Pero in reality, aminin mo man sa hindi, kahit sabihin Kristiyano ka na, minsan na out of focus. Kapag yung ang dami ng bills, ang dami namang bayahin, puro worries ka na, puro alalahanin ka na, kaya yung mga gawain para sa Panginoon, ipagpapalit mo na. Nawawala ka na. Ang focus na ng pag-asa mo ay dito sa trabaho ito, na ito magsusupply sa akin. Nawawala na yung pag-asa mo na meron tutulong sa iyong Diyos para i-aposto mo ang lahat ng bagay. Kasi, ang sabi nga rito ni David, na kung ano man yung nararanasan kong paghihirap sa mga sandali ito, may tinutulong ka, O Diyos, nawa, huwag kong makalimutan yung aral na tinutulong mo kung bakit ako lumaman sa paghihirap nito. Kasi nga ang tao ay sadyang ay bilis makalimot. Ay bilis makalimot. Kapag yung dumaranas ng sakit, iiyak-iyak, porsigido, malakas sa buhay pananampalataya kasi nagdaranas ng paghihirap, doon lumalapit. O, totoo naman, bro, Migros. Lalapit ka talaga. Pero problema, pag yung totoo apostol na, wala na. Nakakalimutan na. Kaya yun yung pinapaalala sa atin ng Diyos na kumbaga, huwag natin ilagay yung mga pag-asa natin sa mga pansamantalang bagay. Ang pag-asa natin ay sa Diyos. Yun yung ating pinapaalala sa atin. Kasi nga, sabi niya kanina, sojourner lang tayo, nakikiran lamang tayo. Hindi tayo taga rito. Bahagi yan, habang narito tayo sa mundong ito, bahagi yan sa ating paglakad, sa ating pamumuhay sa mundo ito. Pero ang tunay na pag-asa natin ay sa Diyos. Huwag mong kakalimutan yan. Ngayon, ang sabi nga niya rito, na, ay bagong taon. Kung hindi naging bago ka, hindi naging tama yung ating spiritual life ng 2025, ayusin ko yung aking buhay ngayong bagong 2026, bagong taon ng 2026. Kumbaga magkakaroon ako ng New Year's resolution na babawasan ko na yung mga impenyo ko sa mga bagay na masyado ako sa barkada, magbabawas ako ng trabaho para mas ma-involve ko gawain, ma-involve ako sa gawain, mas i-involve ko sarili ko sa fellowship. Kumbaga yun yung mga ilang adjustment na gagawin siguro ng iba. Hindi ko alam kung ano yung mga New Year's resolution ng iba. Pero ang totoo, kumbaga hindi talaga yan ang pinaka-main point para magawa mo yan. Ang talagang pinaka-punot dulo para magawa mo yung mga pagbabago yan ay dapat yan.
Kumbaga, ibigin mo ang iyong Panginoon, Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Kapag yan, ang goal mo, susunod na lahat. Kumbaga, kapag alam mo sa sarili mo na ang talagang buhay ko, lakas ko, pag-iisip ko, para sa Panginoon. Susunod na yung mga bagay na sinasabi mong gagawin mong New Year's resolution. Ito ang prima dito to. Love your Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kapag yan ang pinakang main priority mo, susunod na yung mga bagay na gusto mong i-adjust para sa Panginoon. Kumbaga talagang, kasi kapag mahal mo, katulad sa isang halimbawa, mag-iirog. May mga mag-iirog ngayon. Kahit gaano kalayo yan, kahit gaano kalayo yan, higa nga, pupuntahan mo yan para ipadama mo ang iyong pagmamahal sa kanya. Gagawin mo yan. Halimbawa, kami ni Sir Jenny nun. Nung nagtitinda kami sa palengke, hindi pa kami mag-boyfriend hindi pa kami mag-asawa nun. Mag-boyfriend, girlfriend pa lang. Mapupuyan ako alas 11, makakauwi ako ng Paco. Taga-project 4 siya, uwi ako ng Paco, alas 12 na. Tapos gigising ako mga alas 2, babalik na naman ng project 4 para mamalengke. 2 hours na ng tulog mo. Kumbaga, siyempre, papakitang gilas ka. Ganon. Bakit? Kasi mahal mo. Ibig sabihin, kapag mahal mo, katulad sa Panginoon, kapag mahal mo ang Panginoon, lahat ng mga bagay na may kinalaman sa Panginoon, doon na unti-unti mag-a-adjust yan para magawa mo. Kasi buong puso, buong lakas, buong kaluluwa ay para sa Panginoon. Kumbaga, magagawa mo yan kapag ang pinakang solusyon mo, New Year's resolution mo, ay talagang mahalin mo ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas ang ating Panginoon. Pangalawa, na pinapaalala sa atin, to live for the Lord means that I make holiness my desire. Para makalakad tayo na may kabanalan o para sa Panginoon, kumbaga yung pagnanais natin, makalakad tayo na may kabanalan. Kasi yun ang kadalasan na nakakalimutan ng tao. Kahit di ba kung bakit nagkasala si Eva at Adan, nakalimutan nila ang kabanalan ng Diyos. Sa simpleng pagsuway na kinain nila yung prutas na nakakaalam ng mabuti at masama kung bakit nakapasok ang kasalanan. Dininay nila, binaliwala nila ang kabanalan ng Diyos. Kaya nga sabi nga niya rito, to live for the Lord means that I make holiness my desire. Yun yung pagnanais ko. Yun yung magiging pagnanasa ko. Na makalakad ako na may katuwiran. Kumbaga yun yung isa sa magiging goal mo. Ang sabi nga niya rito, deliver me from all my transgressions. Do not make me the scorn of the fool. Alisin mo ang lahat ng aking pagkukulang, pagkakamali. At huwag mong hayaan ako'y maging tampulan ng mga hangal. Pag sinabi mo mga hangal, mga hindi mananampalataya. Kaya kung minsan, kumbaga, yung biro minsan na may laman sa mga Kristiyano na kumbaga, hindi ka pinaniniwalaan ng mga nakakakilala sa iyo. Ginagawa kang tampulan, katatawanan, kasi sinasabi mong lumalakad ka na sa Panginoon, pero hindi naman natin. Kaya
Kaya nalilitang kulang. Ang sabi nga niya rito, pursue holiness in speech. Naalisin mo ang kabanalan sa pamamagitan ng iyong pananalita. Ang sabi nga niya rito, I said, I will guard my ways, that I may not sin with my tongue. I will guard my mouth with a muzzle, so long as the wicked are in my presence. I was mute and silent. I held my peace to no avail, and my distress grew worse. My heart became hot within me as I mused, the fire burned. Then I spoke with my tongue. Kumbaga, kinokontrol ni David yung kanyang pananalita. Kumbaga, David was aware that his words of complaint might be misunderstood or misinterpreted in the wrong company. Kasi kung minsan, totoo naman yun, na kapag nakararanas ka ng paghihirap, ng kalungkutan, kumbaga para bang nakapagsasanggit ka ng mga reklamo. Pero, yung reklamo yun, kasi bahagi yun ng pagiging tao natin. Kumbaga, hindi bahagi yun na parang nagre-reklamo ka in essence na sinusuway mo ang Diyos. Ipinalaalam mo lang na talagang nasasaktan ka na, nabibigatan ka na, nahihirapan ka na. Pero submissive ka pa rin. Submissive ka pa rin na merong Diyos na may control at hindi nalilinig o hindi nakakaligtaan o hindi niya parang dito kumbaga alam niya kung ano yung nangyayari sa iyong sitwasyon. Pero kailangan mong pagdaanan yan, paghihirap na yan, kasi meron bang kailangan matutunan. At dito nga, ang sabi nga ni David na may mga complaint siya, nahihirapan na siya, nasasaktan na siya. Pero kinokontrol niya ang kanyang pananalita. Kasi baka na-misinterpret na siya'y nagiging reklamador sa sitwasyon. Maging si Job, ang sabi nga ni Job, sa Job 7:16-19, ako'y hirap na. Ayaw ko nang mabuhay. Iwan mo na ako, wala rin lang kabuluhan. Ano ba ang tao upang iyong pahalagaan? Ano ba binabantayan mo ang lahat ng kanyang galaw? Si Job, kumbaga, dumaan din siya sa pagsubok ng Diyos. Pero alam niya na, kumbaga, may matututunan siya sa mga bagay na nangyayari sa buhay niya. Naalala ko nung nasa sa Pilipinas pa kami. Yun nga yung sinasabi ko na doon sa Pilipinas, kumbaga, tinetrain ako magpastor doon. Pero hirap na ang anak pala namin mo si Sheila. Kaya doon ako nagsimulang maglihis na doon ako nag-Saudi. Kasi sabi ko, hirap yung buhay namin, nagugutom kami. Dito pa ako lalakad. Pero, kumbaga, lumihis ako doon, pero doon din pala niya ako ginagawa. Dito rin pala niya ako ginagawa. Kasi nga, ang lahat ay may plano. Pero natuto ko na bahagi pala yun. Hindi na. Kumbaga dito makita natin na sinasabi na kung minsan kapag yung nahihirapan ka na, may mga lumalabas na nahihirapan ka na, napapagod ka na. Maging sa mga testimony natin, narinig ka na. Katulad halimbawa, sabi ni Mr. Sherry, ng first Sunday ngayon, kumbaga, hindi lumiliban yung kanyang mga anak. Hinahanap yung gantong gawain. Pero, hindi sila nagpunta kasi nga may sakit. Parang naglalamenta ka, pero hindi ibig sabihin na nagre-reklamo ka. Inire-release mo lang yung nararamdaman mo lungkot. Kasi bahagi yun na ating buhay pananampalataya. Kaya nga sinasabi nga niya rito, katulad ni David, na kinokontrol niya yung kanyang pananalita kasi baka ma-misinterpret na siya'y kumakalaban sa kalooban ng Diyos.
Kaya sinasabi nga niya rito, pursue holiness in speech. Alam natin kontrolin ang ating pananalita para tayo makalakad na may kabanalan. Ang sabi nga sa James 3:8, but no one can tame the tongue, it is a restless evil and full of deadly voice. Kumbaga mahirap kontrolin ang bibig, ang dila. Mahirap. Mahirap kontrolin, bigla-bigla puta. Kasi sinasabi nga ni James, diba? Ginagamit mo ang bibig, ang dila sa pagpupuri. Pero ginagamit din yan para makamatay sa pananalita. Kaya dapat, iporso natin na makalakad tayo ng may kabanalan kung paano natin kontrolin ang ating pananalita. Ang sabi nga sa Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Gamitin mo ang iyong bibig, ang iyong pananalita para malinap ang kapwa mo. Kaya nga, ang sinasabi nga sa atin, isang paalala na sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Ang paalala sa atin, lumakad tayo na may kabanalan. Una, paalala kung paano natin kontrolin ang ating pananalita. Ang sabi nga ng ating Panginoong Kristo sa Mark, dun sa pangalawa, sabi niya rito, pursue holiness in behavior. Kumbaga, sa ating pag-ugali. Sa Mark 7:21-23, from within, out of the heart of man proceed the evil thoughts, fornications, thefts, murders, adulteries, deeds of coveting, and wickedness, as well as deceit, sensuality, and slander, pride, and foolishness. All these evil things proceed from within and defile the man. Kumbaga, ang sabi dyan, lahat ng mga kasalanan na yan, nakapagpaparumi, nagmumula sa laman ng puso ng isang tao. Lahat ng mga kasalanan, lahat ng mga nagagawa mong kasalanan, kumbaga, ay nagmumula sa laman ng puso ng isang tao. Kaya sinasabi na pinapaalala sa atin na iporso natin, naisin natin, na makalakad tayo na may kabanalan sa pamamagitan ng ating pag-ugali. Kaya nga ang sabi sa Matthew 5:6, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Kasi nga, yung mga kasalanan ay nagsisimula kung ano yung laman ng puso ng isang tao. Ngayon, ang turo ng ating Panginoong Kristo ay mapalad nga raw yung mga nauuhaw, nagnanais na makalakad sa katuwiran. For they shall be filled. Yung imagine, yung bata. Hunger and thirst. Kapag yung hunger and thirst, ang sabi nga niya rito, hunger and thirst are strong motivators. When you hunger and thirst, you recognize your need. Hunger and thirst after His righteousness in your life. Kapag yung nagugutom ka, nauuhaw ka, nakikita mo kung ano ang iyong kailangan. Nauuhaw ako, nagugutom ako, kailangan ko ng pagkain, kailangan kong uminom. Ate, kumakatil, alam mo na po. Kumbaga, alam mo kung anong kailangan mo. Ngayon, ang sabi, mapalad nga raw yung mga tao na ang nauuhaw siya, nagugutom siya sa katuwiran. Kapag yan ang ninanais mo, mapalad ka. Ibig sabihin, mababago yung mga maruruming pag-iisip, pag-ugali ng isang tao kapag ang ninanais niya, ang pinauuhawan niya ay ang katuwiran. Yun ang naisin mo.
Yun ang gustuhin mo. Yun ang ibigin mo. Yun ang hanapin mo, yung katuwiran. Yun ang naisin mo, hindi yung puro kalaswaan, hindi puro kalokohan. Kumbaga, yun ang naisin mo. Ngayong bagong taon ng 2026, pursue our behavior to walk in righteousness. Yun ang naisin natin. Yun ang yun ang gustuhin natin, ika nga. Ang sabi nga kanina, di ba? Life on earth is just temporary. Sabi kanina, life in this earthly world is just temporary. Sabi kanina. Ngayon, normale, halimbawa, yung mga ragazzi, kadalasan, kahit yung mga medyo nakaka-abante na ng edad, normale talagang ginugusto niya na yung mga magaganda, wapo, mga sexy. Normale yan ang ginugusto niya. O, yun ang liligawan. Yun ang hahanapin. Pero pansamantala lang yun. Kaya nung lumipas yung araw, lumipas yung panahon, nagulugot din, ay pangit pala ugali, ay nagdudusa na kayo. Kasi mas hinahanap yung physical beauty, hindi yung inner beauty. Kung makakahanap ka ng may physical beauty, tsaka internal beauty, hindi panalo ka na. Pero, ang number one na hanapin natin, kasi yung physical beauty, kukupas din lang yan. Kahit anong kapal ng make-up mo, koloreta mo, sa gabi mag-inilamos yan, dito na lang. Sa gabi. Lilipas din yan. Hanapin natin, analisin natin, ang pinapaalala ng Diyos, make our desire hunger and thirst for righteousness. Pangatlo, na pinapaalala sa atin, to live for the Lord means that I submit to His hand of discipline in my life. Ano sa atin? Ang makapamuhay tayo sa nais ng Panginoon ay nangangahulugan, magpasakop tayo. Magpasakop tayo sa pagtuturo na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kasi malinaw sinasabi nga na trials should cause us to examine ourselves to see what God may be trying to teach us. Yung mga pagsubok na dumarating sa buhay ng isang mananampalataya, merong sadyang itinuturo ang Diyos sa atin. Kaya suluyin natin kung ano yung nais ituro ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapag dumaranas tayo ng mga pagtutuwid. Kaya nga sabi nga niya nito, David realized that God was disciplining him. Kung bakit nakakaranas ng ganitong sitwasyon si David, dito sa ating pinag-aaralan, ang sabi niya, nakita ni David na may tinuturo ang Diyos sa kanya. When you discipline a man with rebukes for sin, you consume like a moth what is dear to him. Surely all mankind is a mere breath. Kumbaga, yung akala mo'y mahalaga sa iyo, kung minsan tinatanggal niya. Yung akala mo'y mahalaga sa iyo, binabawi niya, tinatanggal niya para makita mo na ako dapat ang iyong maging prima dituto ang iyong pag-asa. Kumbaga, yan yung isang ipinakikita o pinapaalala ng mga talatang itinuturo ng Diyos sa mga sandali ito. Kaya nga sabi nga niya rito, kumbaga, yung pag-asa natin dapat ay sa Diyos natin itinutuon. Hindi doon sa mga akalang mahalaga para sa iyo. Kaya nga,
Ang sabi nga niya rito, God has to consume those things, tinatanggal niya para makita mo kung kanino ka dapat talaga umasa. Ginagawa niya yan. Sapagkat ang Diyos ang siyang may kontrol sa lahat ng bagay. Minsan, pamilya mo, anak mo, magulang mo, kapatid mo, trabaho mo, o kung saan mo man inilalagay ang pag-asa mo. Mas ginagawa mong priority ang mga bagay na yan. Pero kung minsan, nagkakaroon ng mga nawawala yan, sinusubo ka, nawawala ang mga bagay na yan, para maalala mo, ako dapat ang primagiging ko sa lahat. Kaya nga, ang sabi nga niya rito, remove your stroke from me, I am spent by the hostility of your hand. Huwag mo akong parusahan, parusa mo ay itigil sa hampas na tinatanggap ang buhay ko ay makikita. Kaya kapag napapagod na tayo, kumbaga, hirapan naman talaga tayo, nasasaktan ka naman talaga kapag yung dumaranas ka naman para sa sufferings. Nasasaktan ka naman talaga, napapagod ka, ika. Kapag yung mga dumarating na pagsubok, napapagod ka talaga. Gusto mo isa, tumigil na. Pero sinasabi niya na makita natin kung bakit nangyayari ang mga bagay na yan. Kasi, malinaw na sinasabi, sa lahat ng bagay ay may layunin ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Ang pinaunawa lang sa atin, makita natin kung bakit nangyayari isang bagay. Kung ang tinuturo ng Diyos sa atin. Ang sabi nga, di ba, kung ang tao ay magkasala, ang parusa mo ay galit parang isang gamong-gamong pinatay ang iniibig. Tunay na isang tao ay hangin lamang ang kaparis. Pakinggan mo ako, Yahweh. Dingdin ang aking hibig. Sa daingkot pinampanambitan, huwag mo ka namang manahimik. Ako'y iyong panauhin na di naman magtatagal. At tulad ng ninuno ko sa daigdig na ililisan sa ganitong kalagayan, mabuti pa iwan mo na upang ako'y makalasap kahit bahagyang ligaya, baga ako mamayapat mapawi sa alaala. Contains a plea that God would hear his prayer, his cry, and his tears. Isang panalangin na nawa yung paghihirap ng kanyang nararanasan sa mga sandali ito. Kasi nga sabi kanina, hindi malinaw kung anong klaseng paghihirap. Kung may karamdaman siya, o pagpapalo dahil sa kasalanan ng kanyang nagawa, o bahagi lang ng sadyang karumihan o kasalanan ng tao. Pero nakita niya na ang buhay ay sadyang maiksi lang. Kaya kung ano man yung tinuturo ng Diyos sa paghihirap na kanyang nararanasan, huwag niya itong makalimutan. Kaya nga, ang nakakalungkot lang kuminsan, kumbaga, may mga tao, kapag hindi niya alam na meron talagang Diyos na may control sa lahat ng bagay. Kumbaga, dito, si David, maging si Job kanina, maging sa nakakalam ng buhay ni Job, pareho sila nakaranas ng pagtuturo ng Diyos. Pero naging submissive sila sa mga aral at paghihirap na tinuturo ng Diyos sa mga sandaling yon. Ang nakakalungkot lang kung minsan, ang tao, kapag dumaranas ng paghihirap, para bang ang feeling niya, hindi ko deserve ito. Pero biyaya lang sa ating mga mananampalataya na naiintindihan natin na talagang merong Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay. Kapag yung napapagod ka, nahihirapan ka, lalo yung mga hindi alam na meron Diyos na talagang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Akala nila, hindi nila deserve
Pero in reality, yung pagpasok pa lamang ng kasalanan ng tao, ang deserve na ng Diyos ay ang deserve na ng tao sa Diyos ay poon. Pero sa ating mga Kristiyano, salamat kasi naiintindihan natin. Kaya tayo mga mananampalataya, katulad ni David, kahit siya'y nararanasan niya yung mga pagpapalong to, naiintindihan niya na may itinuturo pa rin ang Diyos sa kanya. Maging sa atin, ganun din na mga mananampalataya. Hindi ko alam kung ano yung sitwasyon nyo ngayon o kung ano ang inilalaan ng 2026. Bagong taon ng 2026. Pero ang isang pinapaalala sa atin na bilang isang mananampalataya, makita natin kung ano yung tinuturo ng Diyos kung darating man tayo sa mga ganitong pagsubok. Ang sabi niya sa Hebrew 12:7-11, tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi tinutuwid ng kanyang ama? Maging sa atin, di ba? Yung mga magulang natin kapag yung may mali ka nagagawa, minsan dinidisiplina ka rin. Bakit? Kasi ayaw mong kasanayan. Yung ayaw ng magulang natin, nakasanayan natin yung mga mali natin ginagawa. Ganun din ang Diyos. Sa verse 8, kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Kaya ipagpasalamat natin kapag yung may naranasan tayong pagtutuwid, may pinapaalala namin sa atin. Tangi sa riyan, pinarurusahan tayo ng ating mga ama sa laman at dahil dito'y iginagalang natin sila. Hindi ba lalong nararapat na tayo pasakop sa Diyos ng ating Ama sa Espiritu upang mabuhay tayo? Sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inakala nilang mabuti. Ngunit itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. May tinuturo lang ang Diyos. Sabihin lang natin, unawain natin, alamin natin kung ano yung nais turo ng Diyos sa atin. Habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis, ngunit pagkaraan yon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuno. Kumbaga, isang paalala na katulad ni David na dumanas ng pagpapalo sa saan natin pinag-aaralan sa mga sandali ito. Pero ang kanya ng panalangin, huwag nawa niyang nakalimutan kung ano man ang pagtutuwid o pagtuturong ginagawa ng Diyos sa kanya. Kaya, ikaw, kung susuriin mo yung sarili, hindi ko nga alam kung anong palalagayan mo, o anong sitwasyon mo sa mga sandaling ito. Kung may pagtutuwid na ginagawa, halimbawa ang Diyos sa iyo, tinitingnan mo ba kung anong nais ituro ng Diyos sa iyo? O nagre-reklamo ka na ay piling mo hindi ka karapat-dapat sa manaranasan mo? Ang sabi nga kanina, kumbaga, bahagi, mahal ka ng Diyos kung bakit ka lang niya pinatama. Itinutuloy. Kaya sa atin, ang sabi nga, ang buhay ay sadyang maiksi lang. The measure of life. Isang siguradong maiksi lang buhay kapag may nararamdaman ka ng masasakit. Ang sabi ko nga kanina rin, parang kailan lang. Sinelebrate yung 2025, ngayon 2026. Ang bilis. 4th day na ng January. Kumbaga, ang bilis ng araw. Akala natin, matagal, pero kung tutusin, mabilis. Kumbaga, sa bagong taon ito na pinapaalala sa atin ng Diyos, ika nga, makita mo na kung paano mo gagamitin ang buhay mo ngayon, year 2026. Ang buhay sa mundong ito ay sadyang pansamantala lamang
Kaya nga ang paalala sa atin sa Matthew 16:25 to 27, "For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his life? Or what shall a man give in return for his life? For the Son of Man is going to come with his angels in the glory of his Father, and then he will repay each person according to what he has done." Itama natin anong priorities mo sa taon ito. Kamtan mo man lahat na akala mo'y mahalaga sa mundong ito, pero kung hindi ang Diyos ang siyang priority mo, baliwala rin lahat ang mga bagay mo. Ang sabi nga niya rito, the only way that your life will count for eternity is if you trust in Jesus Christ as your Lord and Savior, and if you live each day for Him. Prima di tutto, makilala mo siya, ang ating Panginoon sa Kristo, bilang your personal Lord and Savior. Lumipas man ang buhay natin sa mundong ito, meron tayong walang hanggang inaasahan at din. Life is so short, and it is to be lived meaningfully, productively. It must be lived for the Lord in light of eternity. Sa bawat desisyon na gagawin mo, isaalang-alang mo sa mga bagay na kung ano yung iyong patutunguhan after this life. Manalangin ko tayo. Ama, maraming salamat po. Salamat po, Diyos, sapagkat inabutan namin, Panginoon, ang taon ng 2026. Salamat din, O Diyos, isang buong taon ng 2025 na lumipas. Salamat po, Diyos, sapagkat naririyan ka at patuloy mong ipinaunawa sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay, Panginoon. At sa mensahe mo sa araw na ito, O Diyos, na tunay nga pinaalala mo sa amin na akala namin ang buhay ay mahaba, pero in reality, Panginoon, laiksi lamang ang buhay. At hindi namin alam talaga kung ano yung aming patutunguhan, Panginoon. Pero dahil sa mga pag-aaral na mula sa iyo, Panginoon, ipinakikita mo sa amin na dapat ang bawat gawin namin, desisyon sa aming buhay, ay may kinalaman kung ano yung aming patutunguhan in light of eternity, Panginoon. At ito, O Diyos, ay magkakaroon ng kasiguraduhan dahil meron kaming relasyon sa iyo, Panginoon. Sa aming Panginoon sa Kristo bilang aming personal Lord and Savior, Panginoon. At ito yung iyong sinasiyuhan, Panginoon, sapagkat pinagkalooban mo kami ng iyong Santong Espiritu, Panginoon. Salamat po, Ama, sa mga mensahe nito. At dalayan nga po, O Diyos, sa mga sandaling ito, na tunay nga ang mensahe nito, O Diyos, sa mga nakapakinig. Kung hindi pa nga po nila naintindihan, Panginoon, na tunay nga na pansamantala lang ang buhay sa mundong ito. Lord God, nawa masigurado nila sa kanilang buhay, sa kanilang priority, na nawa ay masigurado nila kung sino ang tunay na Diyos na dapat maging priority ng lahat, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon sa Kristo, ang siya magbibigay kasiguraduhan ng aming patutunguhan sa buhay ng hanggan, Panginoon. Lord God, salamat po. Dalayan mo nga po, O Diyos, na tunay nga ang mga paalalang ito ay patuloy po namin itanim sa aming puso't isipan. Gamitin namin, Panginoon, sa aming paglakad, sa aming buhay pananampalataya, habang hinihintay namin, Panginoon, ang dakilang kaganapan ng pangako mo sa iyong mga hinirang. Ito po, Diyos, ang aking isang dalangin na may pasasalamat sa tayong pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus na iyong Panginoon at sariling tagapagligtas.